Misteryoso Movie Recap. Magandang araw, ngayon ay panoorin natin ang isang German war action drama film mula noong 2008 na pinamagatang A Woman in Berlin. Halika't sabay natin panoorin at sana ay magustuhan nyo. Sa unang eksena ng pelikula, ipinakikilala ang isang matapang na journalist na nakikitang nagkukwento ng lahat ng mga nakaraang insidente ng digmaan at nagdodokumento nito sa kanyang diary. Mas gusto niyang manatiling hindi nagpapakilala at kaya siya tinawag na anonima. Sa kanyang pagkukwento, ang eksena ay bumalik sa taong 1945 na naglalarawan sa mga huling araw ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Europa. Lumalabas na ang Unyong Sobyet ay nagpakawala sa harapan mula sa 45 miles silangan ng Berlin upang makuha ang lungsod. Sa araw na yon, nagpaalam si Anonymous sa kanyang asawa na may mataas na ranggo na sundalong Aleman sa partido ng Nazi. Kasunod ng kanyang pag-alis, nagpunta siya sa party para mag-hangout kasama ang kanyang mga kaibigan na mayayaman. Sa panahong ito, pinag-uusapan nila ang patuloy na kalagayan ng mundo at naniniwala din na mananalo ang kanilang bansa sa digmaan. Ang grupo ay nananatiling nakakalimutan sa pagsalakay ng mga tropang Sobyet hanggang sa isang malaking pagsabog ang nakagambala sa kanilang partido. Habang tumatakbo sila para sa kanilang buhay, nakikita natin ang pagkawasak ng Nazi Germany, kung saan ang mga gusali ay nawasak sa lahat ng dako. Sa gitna ng pambobomba na ito, si Anonymous, kasama ang iba pang mga sibilyan, ay nakakita ng isang underground na bunker na naglalaman ng iba't ibang babae, bata at ilang matatandang tao. Kinikilala ni Anonymous ang ilang tao sa loob. Karamihan sa kanila ay natatakot na iwan ang kanilang mga trabaho o mawala ang mga mahal sa buhay na lumahok sa digmaan. Nasaksihan din niya ang isang nakakabahalang tanawin ng isang babaeng nahihirapan huminga dahil sa naabsorb niya ng matagalang mga pinakawalang kemikal na ginagamit ng mga Sobyet. Habang siya ay nakaupo at kumukuha ng inumin, pinag-iisipan niya ang kanilang kasalukuyang pakikibaka at nagpa siya na isulat ang lahat ng nakikita niya para sa kanyang asawa. Nang maglaon, sa isang maikling tigil putukan, ang mga tropang Sobyet ay nagmarcha sa mga lansangan na naghahanap ng mga nakaligtas na Aleman. Inutusan din nila ang mga sundalong Aleman na lumabas at isuko ang kanilang mga sarili. Gayunpaman, tumanggi ang mga Nazi na tumanggap ng madaling pagkatalo, kaya pinili nilang lumaban hanggang sa huli. Nagpaputok sila mula sa mga matataas na palapag at balkonahe ng mga gusali, at pinapatay ang ilang mga sundalo ng kaaway. Sa kabila nito, ang napakaraming bilang ng mga Sobyet sa kalaunan ay nadaig sila. Kasunod nito, si Major Andrei Rybkin ay nakatanggap ng isang tawag sa telepono mula sa kanyang superior, na nagutos sa kanya at sa kanyang batalyon na ihinto ang kanilang karagdagang pagunlad sa Reichstag. Samantala, nahanap ng isa sa mga sundalong Sobyet ang mga nakatagong sibilyan sa ilalim ng lupa. Si Anonymous ay nakapaglakbay sa higit sa 12 na bansa at may iba't ibang wika. Sinubukan na lituhin ng mga sundalo sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanya sa Russian. Gayunpaman, ang kanyang pagsisikap ay napatunayang walang saysay dahil maraming mga kabataang babae ang ipinatawag mula sa kanilang pagtatago. Lumabas si Anonymous at nasaksihan ang buong kalye na napapalibutan ng hukbong Sobyet na nagdiriwang ng kanilang tagumpay. Ang mga babae ay tinanong at tinutukso ng mga Sobyet na dahilan upang hindi sila maging comfortable. Bilang resulta, tumakbo si Anonymous pabalik sa ilalim ng lupa at nakita niya ang isang batang babaeng Silesia na inaabuso. Pagkatapos maghintay ng tamang oras, mabilis niyang iniabot sa babae ang susi ng kanyang lumang penthouse at hinikayat siyang tumakas. Kasunod nito, si Anonymous ay nabahala sa isa pang sundalo na pinilit ang isang babaeng Aleman sa isang abandonadong silid para sa kanyang kasiyahan. Sa pagtatangkang tulungan siya, hinabol niya sila hanggang sa silid ngunit nang subukan niyang linlangin siya, tumakas ang babae, na naiwan siya ng mag-isa kasama ang sundalo. Alam niya ang paparating na panganib, kaya nakaramdam siya ng takot ngunit nagawa niyang manatiling kalmado. Sa isang mabilis na pagkilos, hinikayat niya ang sundalo sa isang madilim na silid at ikinulong siya sa likod ng isang hawla bago tumakas. Pagkatapos ay pumunta siya kay Major Andrei at humiling na itigil ang pang-aabuso. Gayunpaman, binaliwala ito at sinasabing ang mga sundalo ay malinis at malusog upang gawin ang anumang gusto nila. Nasiraan ng loob, bumalik siya sa bunker na biglang hinila lamang ng isang sundalo sa kadiliman at pinilid. Sa susunod na eksena, pinahintulutan ng isang mabait na biyudang Aleman si Anonymous na manatili sa isang apartment complex kasama ng iba pang nakaligtas na mga sibilyan. Nang maglaon, habang nagpupulong, binanggit ng isa sa mga inaabusong babae na ang mga grupong Sobyet ay nagpaplanong alisin ang lahat ng mga Aleman sa lalong madaling panahon. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol nang pumasok ang mga Sobyet sa apartment upang dukutin ang mga babae. Bilang resulta, ang lahat ng mga sibilyan ay nagsimulang tumakas, maliban kay Anonymous, na nag-iisip na ang pagtakas ay walang saysay. Kasunod nito, nakita siya ng mga sundalong Sobyet at humalili sa kasiyahan sa kanyang katawan. Ang mga pag-ataking ito ay nagiging pang-araw-araw na pagsubok, na pinipilit ang mga kababaihan na isuko ang kanilang mga sarili para sa kasiyahan ng mga sundalo. Sa paglipas ng panahon, kinondisyon ni Anonymous ang kanyang sarili na tiisin ang mga hinihingi ng mga sundalo,
na lalo pang hinamak ang sarili. Sa kabila ng mga paghihirap, sinisikap niyang palakasin ang loob ng mga kababaihan, tinitiyak sa kanila na mabubuhay sila. Gayunpaman, sa isang punto, si Anonymous ay napipilitang dumaan sa ilang magaspang na pakikipagtalik. Hindi na niya kayang tiisin ang kalupitan, siya at kasama ng isa pang babae na nagngangalang Barbel, ay pumunta kay Major Andre at nagreklamo tungkol sa mga malupit na pang-aabuso sa kanila. Bilang tugon, pinaalis sila ng Major, na ikinwento kung paano gumawa ng mas masahol na bagay ang mga sundalong Aleman sa mga Ruso sa mga nakaraang labanan. Sa kabila ng pagtanggi, hindi sumuko si Anonymous at pumunta kay Teniente Anatol upang humingi ng tulong. Pumayag ang tenyente sa isang kondisyon na kailangan niyang pagsilbihan siya ngayong hapon. Tinanggap niya ang alok, sa pag-aakalang maliligtas man lang siya mula sa walang humpay na pang-aabuso ng mga hamak na sundalo. Nang maglaon sa araw na yon, inanyayahan ni Anatol si Anonymous at ilang sibilyang Aleman na magparty kasama ang kanyang mga kapwa sundalo sa isang apartment. Habang nag-e-enjoy silang lahat, sina Anatol at Anonymous ay nagkaroon ng masayang pag-uusap. Pagkatapos ng party, humiga ang lahat sa kama, habang kailangang tuparin ni Anonymous ang gusto ng tenyente. Kinabukasan, bumalik siya sa kanyang apartment at nakita si Major Andre, na sumalubong sa kanya. Pero hindi niya ito pinapansin dahil wala siyang pakialam sa alinman sa mga dati niyang reklamo. Upang makabawi sa kanya, inutusan niya ang isa sa kanyang mga sundalo na kumuha ng tubig at sabon para sa kanyang paliguan. Galit na galit ang isang Russian medic na si Masha sa ginagawa ni Major Andre. Dahil dito, personal niyang inihahatid ang sabon na pampaligo kay Anonymous at inilabas ang kanyang galit sa pamamagitan ng paghagis ng sabon sa kanyang mga paa, at idineklara rin na sa kanila ang Berlin. Sa paglaon, pinaalis ng Major ang lahat at nakikipag-usap kay Anonymous ng pribado. Inaasahan na hahanapin niya ang parehong kasiyahan gaya ng iba. Pumasok siya sa isang silid at nagbabad ng walang salita. Nang makita niya ang mga pasa sa buong katawan nito, sa wakas ay nakaramdam siya ng sama ng loob sa pagtrato sa mga babae at umalis siya. Lumipas ang ilang araw, ngunit inaabuso pa rin ng mga sundalong Sobyet ang mga babaeng Aleman. Naaawa ang Major sa sitwasyon ngunit walang lakas ng loob na harapin ang kanyang koponan. Samantala, patuloy na isinusulat ni Anonymous ang kanyang mga karanasan sa kanyang diary. Sa kanyang tala, inilalarawan niya si Anatol bilang isang gypsy, na pumupunta at aalis ayon sa gusto niya. Makalipas ang ilang araw, dumating si Major Andre at ang ilan sa kanyang mga sundalo sa apartment ng biyudang babae na may dalang masasarap na pagkain. Pagkatapos ay umupo sila kasama ng mga sibilyang Aleman at ini-enjoy ang kanilang oras sa pakikipag-usap ng magkasama. Hindi nagtagal, ang isa pang grupo ng mga sundalong Sobyet, na pinamumunuan ni Teniente Andropov, ay pumasok sa gusali ng apartment at nagsimulang maghimasok sa loob ng bawat silid. Nang marinig ang kaguluhan, lumabas si Major Andre at ang iba pa upang magtanong kung ano ang nangyayari, kung saan sinabi ng isang sundalo na nakita niya ang isang armadong sundalong Aleman na nagnanakaw ng kanilang pagkain. Hinala niya na nakatira ang magnanakaw sa itaas na palapag ng gusali, ngunit itinanggi ni Anonymous. Lumalabas na ang isang batang sundalong Aleman ang nananatili sa penthouse kasama ang parehong babaeng Silesian na tinulungan niya. Upang makuha ang katotohanan, sinimulan ng sundalo na bugbugin ang isang matandang lalaki na ikinagalit ni Major Andre. Pagkatapos ay binugbog ng Major ang sundalo, na muntik nang mapatay sa galit. Habang nakakalat ang mga tao, pumunta si Major Andre sa kwarto kasama si Anonymous at niyakap siya ng mahigpit, na nagpapahiwatig na may nararamdaman siya sa kanya. Nang maglaon, nang umalis ang Major, pumunta si Anonymous sa penthouse para balaan ang babaeng Silesian. Ngunit sa kanyang pagtataka, nahanap niya ang batang sundalong Aleman, na piniling manatiling nakatago sa halip na pumunta sa Siberia kasama ang kanyang mga kasama. Hindi malaman kung paano magre-react. Lumayo na lang siya, nagpas siyang panatilihing sikreto ang engkwentro. Sa mga sumunod na araw, si Major Andre ay madalas na bumisita sa apartment ng mga sibilyan at gumugugol ng kaunting oras na magkakasama, na nag-aalok din sa kanila ng proteksyon. Sa paglipas ng panahon, papalapit siya ng papalapit kay Anonymous, na nagbabahagi ng mga personal na detalye tulad ng kanyang bank account, pasaporte, at maging ang mga pangalan ng kanyang mga kamag-anak. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, si Anonymous ay patuloy na nakikipagtalik kay Anatol. Kaya natatakot siya na baka malaman ng Major ang tungkol dito balang araw at mapatay siya. Isang magandang araw, babalik si Anonymous sa kanyang apartment pagkatapos kumuha ng tubig. Sa panahong ito, nakasalubong niya ang dati niyang kaibigan, si Elka, na nasa labas ng bayan. Tuwang-tuwa ang dalawa sa muling pagkikita. Dinala siya ni Anonymous sa apartment at ipinakilala siya sa iba pang residente. Kasunod nito, ang mga kababaihan ay nagsama-sama ng isang buong araw, na nagbabahagi ng kanilang mga karanasan sa mga Ruso. Nagchichismisan sila tungkol sa kanilang pakikipagtalik sa mga sundalong Sobyet at pinagtatawanan pa sila. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang Artillery General ng Germany upang ipahayag na ginawa ni Adolf Hitler ang hindi dapat, na nangangahulugang natalo ang Germany sa digmaan.
Inutusan niya ang lahat ng natitirang mga sundalo na sumuko dahil ang anumang pagtutol ay magiging walang kabuluhan. Ang balitang ito ay nagdudulot ng kagalakan sa mga sundalong Sobyet, na nagsimulang magdiwang sa mga lansangan simula sa kanilang pambansang awit. Sa kabilang banda, ang palakaibigang grupo ng mga Russian ay bumalik sa sibilyang apartment na may dalang mga regalo at pagkain. Tumutugtog si Major Andre ng piano, na lumilikha ng mapayapang kapaligiran. Pagkaraan ng ilang sandali, pinuntahan niya si Anonymous sa kanyang kwarto at nakipag-usap ng private. Sa sandaling ito, ipinagtapat niya ang kanyang damdamin para sa kanya at hiniling sa kanya na samahan siya sa Russia. Siya ay malinaw na nag-aalangan, ngunit pinili niyang hindi sagutin siya sa ngayon. Samantala, isang lasing na sundalo ang umakyat sa penthouse at ipinagpipilitan ang sarili sa babaeng Silesian. Nang makita ito, ipinakita ng batang sundalong Aleman ang kanyang sarili at pinaputukan ang lasing na lalaki. Gayunpaman, hindi niya tinamaan ito, kaya nagkaroon sila ng pisikalan, naglaban ang dalawa. Di nagtagal, itinapon ng sundalong Sobyet ang binata mula sa itaas na palapag, na nagresulta sa kanyang kamatayan. Nagising sa kaguluhan ng lahat, na nagtulak sa kanila na magtipon sa hagdanan. Ang babaeng Silesian ay nanumpa ng katapatan kay Hitler, dahil dun siya ay agad na pinatay. Pagkatapos ay hiniling ng mga sundalo na kilalanin ang may-ari ng penthouse at inamin ni Anonymous na kanya yon. Nang marinig ito, sinabi ni Teniente Andrew sa Major na parusahan siya, ngunit tumanggi ang si Major. Nagbanta ang tenyente na iulat ang insidente sa mas matataas na opisyal, ngunit mukhang handa ang Major na pasanin ang lahat ng kahihinatnan para kay Anonymous. Kasunod nito, ipinagpatuloy ng mga sundalo ang kanilang pagsasaya, habang si Major Andre ay halatang sawa na. Pagkaraan ng ilang oras, bumalik siya sa silid ni Anonymous, kung saan siya ay kasalukuyang naglilingkod kay Anatole. Nakapagtataka, walang ginawa ang Major kundi utusan si Anatole na umalis. Pagkatapos nito, pinilit niya ang lahat ng residente na magtipon sa sala upang ipagdiwang ang pagkamatay ni Hitler sa pamamagitan ng pag-inom, pagkanta, at pagsasayaw. Sa lalong madaling panahon ng party ay tumaas at lahat ay nagsimulang magsaya sa kanilang sarili. Pagkatapos ng party, nakipag-usap si Major Andre kay Anonymous ng private, muli siyang hinihimok na pumunta sa Russia kasama niya bilang kanyang kasosyo sa buhay. Gayunpaman, napilitan siyang tumanggi, sinabi na mayroon pa siyang asawa na malapit ng umuwi. Nang marinig ang pagtanggi nito, naghanda itong umalis, ngunit pinigilan siya nito at sinunggaban ng halik. Kasunod nito, nauwi sa isang mainit na gabi ang dalawa. Nilinaw nito na si Anonymous ay mayroon ding tunay na damdamin para kay Andre. Kinabukasan, binisita niya ang kanyang kapitbahay na si Ilse Ho, para lamang harapin ang isang nakakabagbag damdaming tanawin, at ang retiradong militar na asawa ni Ilse ay gumawa ng hindi may isip, malamang dahil sa kanilang pagkatalo sa digmaan. Sinubukan ni Anonymous na aliwin si Ilse, ngunit napatunayang walang saysay ang kanyang mga pagsisikap. Kasunod nito, kumuha si Anonymous ng bisikleta at hinanap si Major Andre para humingi ng tulong, ngunit hindi niya ito mahanap kahit saan. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik siya sa kanyang apartment at laking gulat niyang makita si Teniente Andrew kasama ang kanyang asawang si Gerd, na naghihintay sa kanya. Ang tenyente ay nag-abot sa kanya ng isang tala mula kay Major Andre, na nagpapalam sa kanya na siya ay ililipat sa isang hindi natukoy na lokasyon dahil sa nakaraang insidente. Pagkaalis ng tenyente, hinarap ni Gerd si Anonymous, na halatang galit sa kanya. Sinusubukan niyang ipaliwanag na hindi siya nakatira mag-isa sa apartment. Ibinigay din niya sa kanya ang kanyang diary at sinabi sa kanya na basahin ang tungkol sa lahat ng pagdurusa na dinanas niya mula nang salakayin ng mga Sobyet ang Berlin. Umaasa siya na mauunawaan ni Gerd ang sitwasyong kinaroroonan niya noong mga panahong yun, ngunit labis na nadismaya si Gerd, kung kaya tinawag siya nito bilang isang kasuklam-suklam na babae. Pagkatapos, nagmadali si Anonymous sa kampo ng militar upang salubungin si Major Andre sa huling pagkakataon. Kahit na nalulungkot siya sa pag-alis nito, nagpapasalamat siya sa pagprotekta sa kanya at pagtrato sa kanya ng maayos. Bago maghiwalay, magkahawak kamay sila at hangad ang kapakanan ng isa't isa. Pagkatapos ay bumalik si Anonymous sa bahay upang makita ang kanyang asawa na nagdudulot ng kaguluhan sa apartment. Ngunit sa kabila ng kaguluhan, pinipigilan niya ang pagbigkas ng isang salita na hindi makakabuti. Makalipas ang ilang araw, umalis si Gerd sa lugar nang hindi nagpapalam sa kanya. Isinalaysay ni Anonymous na hindi niya alam kung saan siya nagpunta at kung babalik pa ba siya sa kanya. Sa huling eksena, ipinahayag na noong unang inilathala ang kanyang diary sa Alemanya noong taong 1959, malungkot na itinanggi ang paratang sa kanya, bilang isang kahihiyan sa mga babaeng Aleman. Nabigla sa pang-aalipusta mula sa kanyang mga kontemporaryo, tumanggi ang may akda na payagan ng anumang karagdagang mga edisyon na may publish hanggang sa kanyang kamatayan. Dahil dito, kahit na siya ay pumanaw, ang kanyang pangalan ay nanatiling mahigpit na binabantayang lihim. Marami pong salamat, sana ay nagustuhan nyo ang video na ito, suportahan nyo sana ang aking channel, sa pamamagitan ng pag-subscribe at like, salamat po, hanggang sa muli.